Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to this episode of Men of Light. Ito po ang episode natin para sa 33rd Sunday in Ordinary Time Year B. Papatapos na po itong ating liturgical year. And pretty soon we'll be celebrating Christ the King and then the season of Advent all over again. Ang ating pong gospel reading is from Mark chapter 13, verses 24 to 32. At ang napili kong pamagat para sa ating episode na ito ay, lessons from nature. Alam niyo po, during the last time na kami ay pilgrimage na mga kaparian ng Diocese of Caloocan, one day, nakita ko yung isang nature-loving priest namin. Nakatayo ba naman siya next to a tree? Tapos, hawak-hawak niya yung puno, yung punong kahoy with the palm of his right hand at nakayuko yung kanyang ulo and his eyes were closed. Lumapit ako pero hindi niya ako napansin. So, I positioned myself on the opposite side. Ginaya ko siya. Nilagay ko rin ang aking palad doon sa punong kahoy and then closed my eyes also. And it took a few minutes before he became conscious of my presence. He opened his eyes and then he looked at me and smiled and sabi niya sa akin, kayo rin ba, Bishop? Nararamdaman niyo rin ba yung energy na binibigay ng punong kahoy na ito sa atin? And I smiled at him and I said, oo naman. It feels like recharging batteries or downloading an immense amount of data, di ba? Well, I wonder if Jesus was doing the same thing when he called the attention of his disciples at sinabi niya, learn a lesson from the fig tree. I wonder kung nakadikit din ang kamay niya sa puno ng igos. Ito pong episode na ito ng ating 33rd Sunday in Ordinary Time for Year B ay tungkol sa dalawang aral na pwede nating mapulot sa kalikasan. Lessons that we can learn from nature, not just from the fig tree. Well, first lesson, that nature gives us enough signs in the present in order to be able to tell what is to come or foretell the future. That's the first lesson. Second, that nature makes us aware of the fact na lahat ng bagay lumilipas. All created things are passing. And that is why we must keep ourselves grounded on that which truly lasts, that which lasts forever. And, of course, the gospel says, only the word of God endures forever. Sa ating pong third part, magkakaroon tayo ng munting Bible study portion. And in our little Bible study portion, we're going to discuss the teachings of Jesus that are drawn from nature. Mga, words of wisdom that Jesus picks up from his observations on nature, sa kapaligiran, sa ating kalikasan. There you are. Ito po ang pinaka-structure nitong ating kwentuhan dito sa episode na ito ng Men of Light. So, pakinggan po muna natin ang ating gospel reading from Mark chapter 13, verses 24 to 32 to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan
sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kaniyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito, ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating ebanghelyo, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng Men of Light at ito po ang ating episode for the 33rd Sunday in Ordinary Time, Year B. At ang ating narinig na gospel reading is from Mark 13:24-32. Ang pamagat ng episode na ito ay Learning from Nature or Lessons from Nature. Ito po si Bishop Ambo David. Kamusta po kayong lahat? So si Father Deo Galang, masayang kasama ninyo. After more than a month yata, nakasama natin muli si Apong Ambo, Bishop Ambo, na Cardinal-elect, tama? Cardinal-elect Ambo David for this coming December. And we're very happy to have him with us again. Kala nila, Bishop, nung na-elect kang Cardinal, hindi ka nalilitaw sa Men of Light. Bakit naman? Yeah, the commitment remains. And we're happy to have you with us. Yeah, salamat. Ito po si Father Justin Gatus ng Social Action Center. Bishop Ambo, we miss you po and we're happy na magkakasama po ulit tayo. Maraming salamat. Nice to see you again, Father Justin. Yeah. Well, salamat po at sana isama niyo sa inyong panalangin kung darating na December 7. Magaganap ang consistory doon sa Rome at December 8 is the Thanksgiving Mass with the Holy Father. You can actually follow it online because all of it is going to be featured by the Vatican News. Ano po? Kung di baling di ho kayo makapunta ng Roma to join us there. So, thank you. Let us now proceed sa ating kwentuhan dito sa Men of Light. Tulad po ng sinabi ko, we're going to reflect on two lessons that we learn from nature at as inspired by our gospel reading. Ano po? Ang first lesson has to do with foretelling the future. No? Alam nyo naman po na predicting the future has always been a challenge for humanity. Di ba sinasabi natin, we do not know what the future has in store for us. Kaya nga, medyo nagiging business ang fortune telling, di ba? Pero alam din naman natin na marami sa mga nagkukunwaring mga manghuhula are actually scammers and swindlers. At yung iba ay gumagamit pa ng internet or artificial intelligence to fool people into believing
that may third eye talaga yung nagkukunwaring fortune teller. Hindi naman Yeah. po ito bago. Yes, Father Deo. Siya recently, di ba, nagkaroon ng matinding flooding na very destructive sa Spain, Yeah. particularly sa Valencia. Valencia. Even in Barcelona, no? Yung pinakita yung airport nila, talagang lubog, no? Yeah. Basang-basa sila, at saka daming namatay. And we're beginning to realize sana it's no longer about the future, it's already happening. Yeah. Even the storms and the typhoons in the US are getting stronger. Yeah. Dito rin sa Pilipinas, sunod-sunod na bagyo, hindi pa man nakabawi, meron na naman. These things are not happening before, and sometimes we look down on the prediction. They're not prediction. There's already scientifically proven. Yes. We do not listen. And these are signs from nature. And if we only would work with nature, it will also take good care of us. So, That's true. Yeah. At tama ka, no? Parang hindi mo man kailangan manghula no? To be able to foretell the future. Dahil even in Israel, no, what became more important in prophecy was not foretelling the future, but understanding the present in relation to the past. Kung sensitive lang tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, somehow we're able to predict things that are going to come or going to happen. At ganun nga yung even scientists on the basis of data are able to talk about, the climate crisis, the climate emergency that we are facing, di ba? Yes, Father Justin? Naalala ko po, Bishop Among Deo, nung nasa seminaryo pa kami, part ng human formation namin is yung nature trekking, no? Yung nature tripping yung sinasabi nila. Yung pagka pumupunta ka sa iba't ibang lugar, I think, Cavinti in Laguna, if I'm not mistaken, yung falls doon, no? Para bang nung pagka makita mo lang yung yung nature, yung creation, para bang ma-appreciate mo na, oh nga no, ang galing ng Diyos, parang hindi lang hindi natin ma-appreciate usually kung nasa syudad tayo, 'di ba? Kaya nga parang yung maganda once in a while, we take time to really appreciate nature kasi talagang nangungusap din 'yan, no? Para bang hindi lang yung mga pwedeng mangyari pero kung sino tayo, no? We are reminded of the beauty of nature, the love of God, na lang niya tayo kasama din ito, no? Hindi lang tayo kundi ito, yung galing, yung talagang pagka umaagos yung tubig, naririnig mo. And even on top of mountains, yung mountaintop experience, talagang nangungusap ang nature. That's true. You know what I like about this gospel is when Jesus says, learn a lesson from the fig tree. Para bang sinasabi niyang kung ang teachers lang ninyo ay mga tao, sabi, kulang na kulang pa yung matututunan ninyo. There are many lessons that we can learn, from the things that are around us. Nature makes us aware of how the past has brought about the present and gives us signs in the present to be able to tell what is to come, di ba? Kaya ngayon yung even weather forecast, napo-forecast na yung weather next week or several days from now. Hindi yan panghuhula. It is based on data. Hindi mo kailangan ng crystal ball to do that. You just need to be aware of the heat factor, the wind precipitation, the cloud buildup. All of that is happening now. Pero yung observation, napaka-importante because this is already teaching us lessons about what is to come. Kaya nga, Bishop, naalala ko, dito sa Angeles, you were part of the founding group ng Subli. Yes. Yung Tatangabong Tayag and his companions, volunteers of they are not only tree planting, they are reforesting, not only taking care of the rainforest ng Sapang Bato. Incidentally, that is my parish where my parish is. Yes. Kaya nga, we take good care of, kasi dadating wala tayong tubig dito. Yes. Kasi nauubusan na tayo. Yes. And I remember a movie noong 2009, no? Hanggang 2022, mayroong series, yung Avatar.
Yes. yung image kasi ni Bishop Abon na may kasama siyang pare na they were holding on to a tree and then he also, and then they felt the power or energy coming from the, ganun din yung pinakabida doon, yung main actor, si Jake Sully, namamatay siya. Tapos, wala siyang walang nakatawag, yung sa hospital, The dextrose, parang siya, meron siya umbilical cord dito, kinukonekta doon sa malaking halaman, no? Parang for him to regain his life and strength. And that must be a wonderful sign that we should take our strength and hope and life, not against nature, not to exploit nature, but to live with nature. That's true. That's true. And yung sinasabi ni Father Deo, yung subli na that group that we organize is an environmental advocacy group. And if there's one thing that I'm very happy about na nangyayari ngayon sa simbahan, parang tumataas yung ating ecological consciousness. Lalo na after Pope Francis published yung kanyang Laudato Si, at Laudate Deum, at Fratelli Tutti, no? Kasi parang siya ngayon ang leading advocate na matuto naman tayo, We're heading for disaster, destruction ahead of us, and almost always ang pinakamaraming biktima are the poor, no? So we have to learn our lessons from nature. Naku, time na po at babalik pa po ang Men of Light at sa pangalawang parte, we're going to talk about the grounding on eternity that we can also learn from nature. Babalik pa po kami. Maraming salamat po for staying with us dito sa Men of Light. Kayo po ay nanonood pa rin ng aming episode for the 33rd Sunday in Ordinary Time. Ang gospel reading na ating tinatalakay is from Mark 13:24-32 at ang pamagat ng episode na ito ay Lessons from Nature. Kasama pa rin po natin sa ating kwentuhan si Father Deo Galang, si Father Justin Gatus at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. So, kanina po sa unang bahagi, we spoke about the first lesson that we can learn from nature according to Jesus, and that's you can tell the future, that Jesus, is predicting a lot of things that are about to happen, and yet he's drawing his lessons from nature. And the second lesson that we are going to discuss now has to do with one thing that becomes clear to us only through our contact with nature, that all things are passing. Lahat ng bagay ay lumilipas. And it's nature that makes us aware of the fact that all created things are really ephemeral. No po? Andyan ngayon yan, it will be gone tomorrow. No? And so the saying goes, you do not step on the same river twice dahil patuloy ang agos ng ilog. Even our bodies, di ba? We are constantly changing. Ang mga cells sa katawan natin ay namamatay, pero napapalitan. They are regenerated. At pagkatapos daw ng isang taon, we're almost totally new already, physically speaking. We cannot remain in the same physical structure that we had when we were born. Kaya we are really challenged to keep ourselves grounded on that which truly lasts forever. So, I remember yung expression on art is only an imitation of nature. Gaano kagaling yung artist. We just depict what we see around us. And that is real art, no? And minsan may nabasa akong point, di ko na makita. Pero sinasabi lang, sige, sirain nyo yung nature. Sige. You would like to use it if you want to exploit. Parang sinasabi, magkabagyo, magkaroon ng tidal wave. But remember, sabi niya, yung tao, nakikipamuhay, dumadaan lamang sa mundo. That we are just temporary sojourners as nature remains. No?
parang ano lang tayo, parang borders lang tayo dito. Pero alis din tayo, mananatili ang mundo. Kaya maybe that kind of attitude would us reflect that we do not own, di ba? Sabi ng isang Indian, I don't understand the white man. They have a paper and they say they own this land. Sabi ng mga Indians. Yeah. Yet when the white man dies, he's buried into the land and the land eats the white man. Kayo yan. Pag namatay ka, di kakainin ka lang ng mundo. And that is, you realize we're just part of the maraming cemetery si Bishop. Makikita mo, we go back to nature itself. That is true. That's true. Yeah. Speaking po of yung sementeryo, no, naalala ko yung tula na ni Linda Ellis, yung The Dash. Yes. Para bang sinasabi doon, very beautiful poem. Sabi niya, for that dash represents all the time they spent alive on earth, and now only those who love them know what that line was worth. I-jump ko para sinasabi, remembering that this special dash might only last a little while. Para bang paalala minsan sa atin, nakafocus tayo dun sa dalawang dates, no? Or most especially dun sa last date. Pero nakakalimutan natin yung isa buhay kung ano yung nasa dash, which is very important. Yeah. At sabi ni Father Deo kanina, we come and go, but the world stays. And yet, even the world is going to pass, ang sabi ng Panginoon, no? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang sabi niya. Kaya, ito yung, I think, hanapin natin ngayon, no? Because, remember, the Bible opens with that which brought about something from nothing. And what was it? It was God's word. Kasi sabi ng Genesis chapter 1 verse 2, and God said, let there be light, and there was light. So, parang isang salita ng Diyos ay sapat na to bring about, things in this world, no? But all created things are passing, and only one thing remains, and walang iba kundi ang lumikha sa atin, ang salita that brought us about. Kaya napakahalaga pala nung attentive tayo sa salita ng Diyos. Dito yung ginagawa natin sa Men of Light, no? Tingnan mo, hindi lumilipas ang Men of Light, no? Because nakatutok siya sa salita ng Diyos, no? We will come and go, pero, people will replace us. The Word of God stays forever. And, di ba nga, tayo pa nga nagsasabi na yung bang, parang, di ba parang isang treasure chest ang salita ng Diyos. Hindi maubos-ubos yung kayamanan na pwede mong hugutin dito. No? It goes beyond all of us. Bishop, Yes, Father. When we talk about nature as an expression of eternity, parang the kind of respect that we have would also be a way of recognizing yung, di ba, ikaw, Bishop, kahit na Bishop ka na, Cardinal, yung inaalala pa rin yung garden mo, no? Yung mga halaman mo. Parang ngayon, parang nagbabalik yung tao na they go back to nature. Pag nag-retire, they go back to their garden, they go back to their home, they go back to the farm. Parang the tall buildings, the air-conditioned mall, the beautiful hotels, maybe it's good to stay overnight or a few days, but maybe as part of nature, our human nature would always long to where we really belong. And that kind of appreciation of how we see ourselves connected to something that remains is the Word of God. No? Even created everything with the Word itself. Yes. And God created the Word, everything by the Word. Let there be light. It's the Word of God. Hindi, kaya po, sa sharing natin, parang nagkaroon ako ng confidence that even men of light will go beyond us. Yes. Oo. Yes. May dagdag ka pa, Father Justin, yeah. Opo, while reflecting on your outline, Bishop, no, parang naalala ko ito malapit sa puso mo, yung si Jesuit theologian Walter Burghardt, he described contemplation, no, as a long, loving look at the real. Parang yung tatlong salitang yun, when you apply it
in nature, no? Yung long, sustained gaze, hindi lang yung nagmamadali ka. And then also loving. Parang ngayon, ang hirap pagka titignan mo yung nature, minsan, ang dami-dami mong nakikita, no? Parang ang hirap mahalin ng nature na to. Ang hirap mahalin ng mga tao, no? Pero the challenge is looking also at the real. Kung ano yung nakikita mo ngayon, ito yung namumusap talaga, no? Para bang nagpapaalala sa'yo na, oh, matatapos ang lahat. So, anong gagawin ko? Anong paalala at paanyaya sa akin? That's true. That's true. Alam mo, Saint Paul nga identifies what it is in our human experience that elevates our dignity, no? And for him, walang iba kundi yung that which, brings about spiritual bond or communion, community, yung gifts of faith, hope, and love. And yet, sabi niya, these three remain, but the greatest of these three is love. And that is why St. John himself says, God is love. And without love, I am nothing. And that love endures forever. So, um, this is the only way we can keep our lives, which are obviously very limited, passing, you know, grounded on that which lasts forever, grounded on eternity, ang salita ng Diyos at ang pag-ibig. Babalik pa po ang Men of Light at sa pagbabalik natin, magkakaroon tayo ng konting Bible study portion where we're going to talk about the other teachings of Jesus that have to do with the wisdom that we can draw from nature. Please stay with us. Maraming salamat po for staying with us. Narito pa rin kayo at nanonood ng Men of Light at ito po ang ating episode for the 33rd Sunday in Ordinary Time. At nasa huling bahagi na po tayo ng ating kwentuhan. Dito po sa ating pangatlong bahagi, magkakaroon tayo ng munting Bible study portion about yung teachings of Jesus, about the wisdom that we can draw from nature. And surprisingly, maraming examples ng mga teachings of Jesus that are drawn from nature. Sisimulan ko na kagad, if you remember in the Sermon on the Mount, no? Sabi niya, do not be anxious saying, what shall I eat? Tapos sabi niya, look at the birds of the air, sabi niya. They do not sow nor spin nor gather into barns, yet the Father feeds them. Are you not worth more than they? Bakit kayo napaka-insecure? Tingnan mo, insecure ba sila na magugutom sila? Sabi niya, the God makes sure that they will have something to eat. And then he says, look at the lilies of the fields, how beautiful they are. Even King Solomon was not dressed in such a beautiful vestment. Ang sabi niya, if God can clothe the earth so beautifully, how much more you of little faith? He draws that lesson straight from the birds of the sky and the lilies of the field. That is in Matthew chapter 6, verse 26. Yes, Father Deo, ano ba ang... In connection to that, nagtataka tayo kay Jesus, anak siya ng kalpintero. No? Oo nga no? Pero he's very close to nature in his teachings. Of course, meron din siyang teachings about building a house on solid rock and so on. Pero more than that, he's so one with nature. In Mark chapter 4:8, sabi niya, the seeds that fell on good soil sprang up, grew and yielded much fruit. Marami siyang example na ginuto. It starts with the seed, like the mustard seed. And then later on, it tells the mulberry tree to move to the sea. It will follow. It makes faith like an example of seed. No? Actually, gospel yun yesterday sa regular mass natin. And we realize na his reference is always going back to nature. Sabi nga ni Bishop, if your teacher is just only a human person, so limited, no? But he have seen nature itself as his own teacher. He draws lessons from the fig tree, from the seeds,
And minsan nga, papunta po ako ng Baguio, nagda-drive ako, malakas pa ako. No? May nakita po ako ng malaking poster, tarpaulin, parang may tree planting. Nakalagay doon, good seeds. Yun lang, good seeds. Then I realized maybe they have a good seeds for tree planting. And then the son was holding the seedling, and then the father was kneeling down with the son. They were planting a tree. And there's a lot of lessons there, no? The seedling and the possibility of what will happen, the potentiality of the seeds. That's true. Actually, Father Deo, talking about seeds, John chapter 12, yung sabihin niya, di ba sabi niya, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Just from observing, a seed that falls into the earth and then germinates and then grows and bears fruit. Parang ang dami na niyang insight na nakuha about Pero, dying and rising. No? pero Bishop, nakakatakot din yung expression niya yun, di ba? Yeah, Yung be ready to die, parang he's already dying. that's true. Someday, you'll be planted. That's true. And he draws it from that grain of wheat. In his own resurrection. It's like Yes. the planting. Sorry, Father Justin. Father Justin, anong example mo? Opo. Siguro po yung sa akin yung you know how to judge the appearance of the sky but you do not know how to read the signs of the times, no? Para bang ito yung madalas na paanyaya sa atin, no? Pagka minsan we are constantly looking for God's presence, His signs dito sa buhay natin, no? Parang, Lord, nandiyan ka ba talaga, Lord? Ito ba yung sign, no? Pero rather than looking for signs, we are invited to be the signs, parang to be the living signs, no? Para bang maganda po yung ngayon na yung pinapala lalim natin yung sa CBCP, tama po ba, Bishop, yung sa Commission on Ecology. Hindi na lang siya desk, kundi commission na siya. Para bang minsan kung sino-sino yung tinitignan natin, sinisisi natin sa pagkasira ng environment. Pero remember that we are part of nature. We are part of environment. And even Jesus, sa pagkakatawang tao niya, naging bahagi din siya. No? Para bang yung mga maliliit lang natin sanang ginagawa, like ako, lagi ko pong paanyaya yung pagkatapos kumain sa isang fast food chain or sa isang restaurant, yung bang pag-arrange ng mga bagay, yung mga, hindi lang yung basta iiwan mo na lang dyan, no? Para bang, instead of looking for signs, we become the signs, no? That's true, yeah. At actually, um, yung sinabi kanina na example ni Father Deo about yung that shows that Jesus was a carpenter, yung about building a house, hindi ba? Pero meron ding nature component yun, yung kanyang sinabi, because he's talking about, the possibility of facing disasters like, floods and rains and storms, ganyan, no? Ang sabi niya, we have to learn to live with all of these, no? That's why if you are building a house, you make sure that it has strong foundations because we are bound to face some challenges in nature and we have to learn to live with nature, no? Parang anticipate certain possibilities like mga typhoons, earthquakes, tsunamis, yung ganon, no? Although of course they're getting much much worse because of climate change, no? But all of that is also wisdom drawn by Jesus from nature. At well, wala na kayong pahabol at ang bilis talaga ng oras, no? Babalik pa po ang Men of Light and as usual, we're going to before we end this episode, we're going to acknowledge your comments sa YouTube and Facebook, mga prayer requests and then Father Justin is going to say the final prayer and give the final blessing as well. Please stay with us. Nasa huling bahagi na po tayo nitong ating kwentuhan dito sa Men of Light. I'd like to begin immediately by acknowledging yung mga comments po ninyo sa ating social media accounts, especially sa Facebook at saka sa YouTube. Ang una po ay galing kay Belina Singyan Katigbak, who is one of our daylight sharers.
Ang sabi po niya, Lord, thank you for the priest that you gifted the Ayatas with. Bless him evermore, and all those who chose to minister to the least, the last, and the lost. Amen. Father Deo, is she talking about among Ching Fuertes? Pwede, opo. Yeah, So, no, because it's personal, the one still about our Ayetas, no, ministry to the Ayetas. At maraming salamat din, of course, to our mainstay sa ating Facebook community, lalo na Senadora Lopez, George Magtibay, Elizabeth Coraming, Beth Wilson, si Brother Michael Lapid, sina Daisy Javier Melita Tino, and Lina Kayong, meron lang po akong babasahin dito, isa galing kay Catherine Tomas. Sabi niya, pinagpalang araw po mga kapatid sa pananampalataya sa Men of Light sa pamumuno ni Bishop Ambo David at mga kasamang pari. Pasensya na po sa matagal na hindi po ako nakakabati at nagme-message sa inyong grupo. Ako po si Catherine Tomas na ngayon ay humihingi ng inyong dasal para sa anibersaryo ng aming prayer meeting ng Liwanag ng Panginoon Community. Nawa ang aming grupo ay patuloy na maging liwanag sa isa't isa, gayon din po sa mga kapatid sa pananampalataya na patuloy po naming pinagdarasal at nais na matulungan. Ang sabi niya, so happy anniversary to the Liwanag ng Panginoon community as requested by Catherine Tomas. Thank you, Catherine. At si Manny Tagudena Gutierrez. Ang sabi po niya, akala ko po kayo'y samahan ng isang religious group. Sabi niya, noon po'y madalas akong magpa-pray over para sa amin at sa anak ko. Sabi niya, nung mga 2010 daw. At may prayer request lang itong si Manny para sa kanyang pamilya. Ricardo Herminia, Joseph Angelo Gutierrez, Mary Maika Cheng at ang mga anak na sina Isaiah Keja at kambal na anak, Sean Gion, no? At 5 years old. Prayer request and personal intentions for growth in faith and following of God and the Ten Commandments, and praying that they finish their studies and graduate. Ang sabi niya, praying for healing and guidance, protection, salvation from enemy, etc. So, maraming salamat, Manny Tagudena Gutierrez. Yes, Father Deo. Yung mga birthday celebrants po natin from November 17 to 23, sila po yung mga kaibigan natin sa Men of Light, kasama natin sa ating community. Una, November 17 po, si Monsignor Greg Canlas. Greg, happy birthday. November 21, Father Red Aldo. Siya po'y bagong pare, Bishop, hindi pa namin taga Dila-Dila, Santa Rita. Siya po'y naka-assign ngayon, assistant sa Betis. No? And also, November 23, our very own sa Men of Light, si Father Rick Dusong. Happy birthday, among Rick. At kasabay ng birthday, si Father Elmer Meng Salonga. Happy birthday, among Meng. And then November 17 po, kaibigan natin si Ate Gemma Cruz ng University of the Assumption, kapatid po ni Father Ray Cruz. And then General Boyet Almadin, kaibigan po natin si Siba regularly dito sa ating chapel sa Clark. Janet Sangil, I pray for the Sangil family. And Suzette Bitug, nakasama po natin sa Sakop. And then November 18, si Hazel Nuki. And then also wedding anniversary ni Judge Percy and Attorney Joby Atinaha. Wedding anniversary, happy anniversary, Percy and Joby. And then November 19, ng ating mismong contributor, ng ating third part ng ating researcher, si Joel Ocampo. No? Happy birthday, Joel. Always dapat always keep healthy. And may bagong trabaho po siya ngayon sa school ng Bacolor. And then also Lina Kayong, one of our daylight contributor. Happy birthday, Ate Lina. And then Jacob Sangil, isang altar boy na sa ating faithful altar boy sa ating community dito sa Clark. And then si Engineer Nicole Angeles, daughter ni Kong Ferdy and parang Ferdy and Rona. And then Engineer Raul Ronquillo, happy birthday po sa inyo. Incidentally, ito pong November 17, 40th day
death anniversary ni Noel Nakpil. If you remember Noel Nakpil, Bishop, Yes, yung so, kapatid ni Dr. Net. yes. Nakpil Bukaneg. We pray for his 40 days na po sa November 19. And then November 20, birthday po ng kapatid, sister ni Father Edwin Belay, si Ate Chona Belay. Happy birthday, Ate Chona. Take good care of yourself, especially with Father Edwin. And then Cherry, si Mulan Lugit, kaibigan mo natin from St. Jude. Happy birthday, Cherry. And Ate Cynthia Gopez from Angeles. May kasama po akong pare dito sa Clark, Korean. Si Father Peter Seo. Nagmimisa siya every Sunday, 8:30. Father Peter Seo, happy birthday. And then November 20, wedding anniversary naman po ni Bak and Dr. Annette Bukaneg. And also November 23, anniversary naman po ni Kuya Bernie and Ate Marisa, baby Henson. Best prayers for you, especially for your good health, Kuya Bernie, and for your continuous healing. And then November 17 po, we pray for the eternal repose of the soul of the mom of Bishop Ambo, Bienvenida, Shonko, David. November 17, Father Deo. November 17, opo. November 17. Kasama niya po, they also pray for Archbishop Oscar Cruz, no? By eternal rest. And also November 22, the Teresa Gopez. May the Lord give them eternal life. Ito po yung ating mga birthday, mga wedding anniversaries, and our prayers for the souls of our loved ones. Okay, thank you very much, Father Deo. At ngayon, just a very quick summary, ano po. So dito po sa episode na ito, we focused our attention on the wisdom that we gain from nature, ano po. The lessons that Jesus said we can learn from the fig tree, not just from the fig tree, but from nature in general. First of all, the wisdom about appreciating what is appreciating the meaning of the past and the present, and being able to look ahead into the future on the basis of the experience of the past and the present. At ang pangalawa ay, the acceptance that all things are passing, and because all things are passing, it is important for us human beings in this world to keep ourselves grounded on that which lasts forever, which is the Word of God and, of course, God's love. Ngayon po, for our assignment, I would recommend na po an ecological assignment. First of all, kung may panahon po kayo, why don't you try to experience planting something, preferably a tree, and taking good care of it, and learning from it, na po. It will most likely outlive you anyway, outlive all of us, kasi mas mahaba ang buhay ng mga punong kahoy. And the other possible assignment is, if you cannot plant a tree, why not one of these days do what that priest that I was telling about did, no? Yung just standing before a tree and experience, drawing energy from a tree, connecting to a tree, and being conscious of the fact that you are, connecting to a living being, which gives a lot of energy gives us a lot of energy, and also needs a lot of energy from us. So, yun po ang ating assignments. Ngayon po ay magtatapos tayo sa isang panalangin na pamumunuan para sa atin ni Father Justin Gatos. We continue to feel God's loving presence in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Father, creator of heaven and earth, as we look up to the beauty and the rhythms of creation, help us to see your hand at work in all things. Like the fig tree that signals the changing seasons, open our eyes to the signs of your presence and love each day. May we learn to appreciate each moment as a gift, guide you in the present, carrying us forward with hope for the future. Lord Jesus, King of the universe, you reign over all creation and hold every part of our lives in your care. As we prepare to enter the season of Advent, we look to you as our Savior and Redeemer.
Remind us that everything in this world is passing, and that true peace and purpose are found in you alone. Teach us to ground our lives in your eternal love, the love that surpasses all understanding, and the love that never fails. May our hearts be open to your kingdom, recognizing your reign over our lives, and placing our hope in your promise of everlasting life. Holy Spirit, fill us with your wisdom to see beyond the fleeting things of this world. Give us strength to live in faith, hope, and love, and guide us to bring peace and compassion to those around us. Be our helper and advocate, that we may always choose what is good and true. Triune God, fill us with your unity and love, grounding us in what lasts forever, your love, truth, and grace. Thank you for the blessings of the past, for the gift of the present, and for the hope of what may coming days Advent season with hearts fully open to your presence, prepared to receive your peace and ready to serve you with joy. We ask this in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, O Father, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Amen. The Lord be with you, And with your spirits. and may Almighty and loving God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. I've been so blessed being with you today, dear Father Deo and Father Justin. At, Cardinal Elect. thank you. Thank you also, Father Jonathan, and happy 25th anniversary of your presbyteral ordination. And, we are proud of you and thankful that we have sustained this apostolate online through Men of Light. At, maraming salamat for that beautiful prayer and all the insights that the Lord has planted through this particular episode of Men of Light. So, dito po nagtatapos ang episode na ito ng Men of Light. Ito po si Bishop Ambo David, Obispo ng Diocese of Caloocan. Hanggang sa muli. Ito po si Father Deo Galang. We're very happy to reflect with you every Sunday for this gospel. God bless you. Ito po si Father Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Ipagdasal po natin lagi ang isa't isa.